Ayan mga ka-crypto, alam naman natin na pagdating kay XRP, hindi po nauubos ang mga wild theories at matatapang na prediction. Pero ngayon, meron po tayong isang post mula kay US President Donald Trump na naging mitsa ng panibagong usapan. Ang tanong ng marami, may kinalaman ba ito kay XRP o baka naman masyado lang tayong excited? Isang post po sa social media ang nagdulot ng ingay matapos pong i-share ng Trend Spider. Ayan. At ang imahe, isa po itong redesigned na $100 bill na may pirma ni President Trump at saka ni Treasury Secretary Scott Bessent. Yan, Bessent po pala. Agad itong kinuha ng ilang finance enthusiast, kabilang na ang analyst na si Jay Nesbitt. Yan, si Jay Nesbitt para sabihan ang presyo ng XRP na $100 ay hindi na raw isang joke. Kaya sa video na ito ay susuriin po natin kung bakit ganito kalakas ang loob ng mga supporters ng XRP at kung may basihan ba ang ganitong klaseng high. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit may mga taong naniniwala na ang post ni Trump ay may koneksyon kay XRP. Yan, bakit nga ba may taong nakakakita ng koneksyon sa pagitan ng isang $100 bill at si XRP? Kaya yan po yung bill. Sa tingin ko, ito po ay dahil sa confirmation bias. Kapag ang isang community ay sobrang bullish sa isang asset, hahanap at hahanap sila ng kahit anong senyales para suportahan ang kanilang paniniwala. Para po kay Jay Nesbitt, ang simpleng pag-post ni Trump ng bagong $100 bill design ay sapat na para sabihing it's not even remotely a joke anymore. Ang $100 target para kay XRP. Ngayon sa aking opinyon, ang ganitong klaseng interpretasyon ay pagpapakita lang kung gaano kalalim ang pagnanais ng community na magkaroon ng breakthrough. Sa mundo ng finance, ang paglabas po ng bagong currency design na may pirma ng nakaupong pangulo ay isang normal na proseso. Pero para sa mga XRP followers, hindi ito simpleng administrative update. Nakikita nila ito bilang signal ng pagbabago sa global financial system, kung saan ay isang system kung saan naniniwala silang sa XRP ang gaganap na tulay. Kaya sa tingin ko, hindi naman masamang maging optimistic. Pero kailangan po nating paghiwalayin ang wishful thinking at ang market reality. Ang $100 na valuation ay napakalaking leap o pagtalon mula sa kasalukuyang presyo. At ang pag-asa sa isang social media post para patunayan ito ay isa pong malaking risk para sa sinumang investor. Ngayon, ang community nga ba ay talagang hati dahil sa spekulasyon na ito? Kaya dito po tayo sa reaction ng community. Gaya ng inaasahan, hindi lahat ay naniniwala kay Nesbitt. Sa katunayan, nagkaroon po ng matinding debate sa social media. Ang mga kritiko gaya po ni Bitcoin Bandit, ayan po, Bitcoin Bandit, ay wala pong kabulol na tinawag itong desperate propaganda. Sabi pa ng ilang users, isa lang itong mental leap na walang basihan. Nakikita natin dito ang malinaw na hati sa pagitan po ng mga believers at mga skeptics. Ngayon, para sa akin, ang usapang ito ay nagpapakita po ng polarization sa crypto space. Sa isang banda, nandyan ang mga supporters na nakakakita ng malalim na kahulugan sa bawat galaw ng mga politiko at institution. Sa kabilang banda, nandyan ang mga skeptics na naghahanap ng verifiable evidence. Sa tingin ko, ang totoo ay nasa gitna. Hindi porket walang direktang kinalaman ang post ni Trump kay XRP ay wala na ring halaga sa XRP sa hinaharap. Ang pagkakamali ng ilan ay ang pagpilit na ikonekta ang dalawang bagay na wala namang kinalaman sa isa't isa. Kaya ang opinion ko dito,
mas mabuting mag-focus sa mga utility at partnerships ni Ripple kaysa sa pag-analyze ng mga lagda o perma sa perang papel. Ang pagiging clown na tawag ng ilan sa mga nag-speculate ay medyo harsh. Yan. Pero hindi po maitatanggi na ang logical gap sa teoryang ito ay napakalaki talaga. Ngayon ay bakit ang optimism para kay XRP ay nananatiling resilient? Yan. Kahit na marami po ang bumatikos sa ganitong uri ng haka-haka, bakit hindi pa rin nawawala ang tiwala ng marami sa $100 na presyo? Ito po ay dahil sa matagal na paniniwala na si XRP ay nakalaan para sa large-scale institutional use or large-scale institutional usage. Ayan. Maraming holders ang nakatingin sa mahabang panahon o yung tinatawag nating long-term horizon. Naniniwala sila na ang regulatory clarity at ang pagpasok ng mga malalaking financial players ang magtutulak kay XRP sa presyong hindi natin akalain ngayon. Sa aking opinion, ang resilience ng optimism na ito ay galing po sa pag-asa. Sa mundo ng finance, ang pag-asa ay isang makapangyarihang fuel o gasolina. Kahit pa walang ebidensya ang post ni Trump, ang fact na pinag-uusapan ito ay nagpapatunay na high engagement pa rin sa XRP. Kaya sa aking pananaw, ang $100 XRP ay hindi imposible sa isang hypothetical scenario kung saan sa XRP ang magiging standard para sa cross-border payments. Pero sa kasalukuyang market, kailangan natin ng higit pa sa political post. Kailangan natin ng mass adoption. Sa tingin ko, ang mga investors ay kailangan pong maging grounded. Huwag hayaang kainin ng hype ang inyong lohika. Ang pagkakaroon ng strong belief sa isang asset ay maganda, pero ang pagiging bulag sa realidad ay delikado. Ang resilience ng community ay isang asset sa marketing, pero hindi ito dapat maging kapalit ng tamang financial strategy. At ngayon, ano ang dapat nating matutunan sa hype na ito? Unang-una, ang social media ay isang napakalakas na tool para sa market sentiment. Ang isang post na wala namang kinalaman sa crypto ay kayang makapaggalaw ng pananaw ng libo-libong investors. Kaya bilang mga nanunood, dapat tayong maging mas mapanuri. Kapag may nabasa tayong analyst na nagsasabing not a joke anymore, tanungin natin, ano ang ebidensya? Kaya sa aking opinion, ang aral dito ay ang kahalagahan ng independent verification. Huwag agad mag-repost o maniwala sa mga headline na nagsisimula sa secret message o hidden meaning. Ang crypto market ay puno ng ingay. Bilang mga participants, ang ating trabaho ay i-filter ang ingay na ito. Ang pagiging mapanuri ay hindi nangangahulugang hindi ka naniniwala kay XRP. Ang pagiging mapanuri ay nangangahulugang gusto mong protektahan ang iyong investment mula sa maling impormasyon. Kaya sa tingin ko, mas magiging healthy ang crypto community kung mas bibigyan natin ng halaga ang fact-checking kaysa sa hype chasing. Ang $100 ay isa pong matayog na goal. At kung mangyayari man ito ay dahil sa fundamental value at hindi dahil sa isang pirma ni President Trump sa isang bill. Sa kabuuan, maliwanag na ang hype sa paligid ng XRP ay buhay na buhay. Ang post po ni President Trump sa kabila ng kawalan ng direktang koneksyon sa crypto ay nagsisilbing mitsa para sa mga taong uhaw sa positibong balita. Ang analyst dito na si Jay Nesbitt ay may karapatang maging bullish at ang mga kritiko ay may karapatang maging skeptical. Ang mahalaga para sa atin ay manatiling nakatapak po sa lupa. Ang pag-unlad or development ng isang asset ay hindi po nakasalalay sa mga haka-haka sa social media, kundi sa tunay na paggamit nito sa mundo ng finance. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood.
maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.